Good morning, ma'am. Good morning, classmate. F. Pinakamababang pasahod ng mga kasambahay minimum wage under RE 10361. Ang pinakamababang pasahod sa kasambahay ay hindi bababa sa sumusunod. A. 2,500 piso sa isang buwan para sa mga kasambahay na nagtrabaho sa National Capital Region, NCR. B. 2,000 piso sa isang buwan para sa mga nagtrabaho sa munisipalidad. C. 1,500 piso sa isang buwan para sa mga nagtrabaho sa iba pang munisipalidad. Pagkalipas ng isang taon, matapos maging epektibo ang batas ng kasambahay at mga sumusunod pa, ang RTWPBS ay magre-revisa at hanggang maaari ay i-determina at isaayos ang pinakamababang pasahod ng mga kasambahay. Ang RTWPBS ay nagdaraos ng konklusyon hearing sa mga stakeholders bago maglabas ng wage under Actor 258 ay maaring gamitin sa halip ay 261 kung ang tatlong special days ay hindi may turing na bayad. Paliwanag. Ang Republic Act number 10361 ay batas sa kasambahay ay nagtatangka ng minimum na sahod para sa makasambahay sa Pilipinas. Ang sahod ay nagdepende sa rehiyon at itinakda sa Regional na Triple Wage o Unproductibility Board RTWPB. Halimbawa, mas mataas ang minimum wage sa Metro Manila, higit pa kaysa sa probinsya, 3,000 pababa. Ang RTWPB ay isang ahensya o gobyerno na binubuo ng mga kinatawan mula sa gobyerno, manggagawa at employee at responsible sa pagtatakda ng mga makatarungan at angkop na minimum wage sa bawat rehiyon. Epekto ng pagbabawas ng mga araw ng paggawa sa sahod, the effect of reduction of work days on wage. Sa mga sitwasyon kung saan may gawa ay kinakailangang magbawas ng bilang ng araw ng trabaho upang maiwasan ang malubhang pagkalugi. Tulad ng pagkakataong may biglang pagbaba ng halaga ng nakagamitan para sa kanyang mga produkto o serbisyo kung may kakulangan sa araw ng materyales. Ang may paggawa ay maaring magbawas ng sweldo sa mga manggagawa batay sa mga araw na matagal siyang ayon sa prinsipyo no work, no pay. Ito ay walang pagkiling sa isang kasunduan o pulisiya. Ang pagbabawas ng mga araw na trabaho ay maaring resulta sa pagbaba ng kabuuang sahod ng mga manggagawa, lalo na kung lalo na ang kanilang sahod ay batay sa araw-araw ng kita. Maaari din itong magdulot ng pagbaba ng produktibidad, bagamat may posibilidad na tumaas ang moral ng mga manggagawa dahil sa mas maraming pahinga. Mahalagang isalang-alang ang negatibong epekto sa kanilang kita. Ang epekto ng pagbabawas ng araw sa trabaho ay nakadepende sa sistema ng pagsweldo ng mga kumpanya. Halimbawa, si Juan ay kumikita ng 500 kada araw. Kung siya ay magtrabaho sa 5 araw sa isang linggo, ang kaniyang lingguhang sahod ay 2,500. Kung babawasan ang kaniyang araw, ang pagtrabaho sa 4 na araw ay bababa ang kanyang lingguhang sahod sa 2,000. May pagbabawas na 500 o 20% sa kanyang kita. O halimbawa sa pangkaduha, si Maria ay lingguhang sahod na 4,000 para sa 5 araw na trabaho. Kung mabawasan ang kanyang araw ng trabaho na 4 na araw,
Ang kanyang arawang sahod ay mananatili sa 8,000, ngunit ang kanyang lingguhang sahod ay bababa sa 3,000. May pagbabawas na 800 o 2% sa kanyang kita. Parusa o double bayad pinsala para sa paglabag ng mga itinakdang pataas ng pagsasaayos ng sahod, penalty and double indemnity for violation of the prescribed increase or adjustment in the wage rates, RE 8188. Kahit sinong tao sa kooperasyon ay partnership o pagkakaasosyon o anumang identidad na tumagi sa wage rates ang ayon sa RE 6727 ay maparusahan sa pamagitan ng pagmulta na hindi bababa sa 2,000 piso o higit sa 100,000 piso o sa pagkakulong na hindi bababa sa 2 taon at hindi higit sa 4 na taon o pareho. Sa kondisyon ay higit sinong taong nahuhulihan nito ay hindi karapat-dapat sa mga benepisyo na akalan sa ilalim ng provision law. Ang may kinalaman dito ay mampagawa ay atasan rin na magbabayad sa kaukulangang halaga na may katumbas na double ng mga unpaid benefits o benepisyo na hindi pinagkaloob ng mga manggagawa sa kondisyon ng pagbayad ng pinsala na ipagkaloob ng mga may pagawa mula sa criminal liability o criminal na pangungutan na isinampas sa kanya. Kung ang paglabag ay isinagawa sa isang kooperasyon, trust o isang samahan ng mga mamamahala ng pera o ari-arian para sa isang tao o grupo, full commercial na organisasyon na ang pagpatakbo ng batay sa kita nito ay nakikilahok sa pagbenta ng mga kalakalan o serbisyo ng mga consumer partnership o pagkakaasosyon. Anumang identidad bilang mga sumusunod, ang mga responsibilidad ang parusang kailangan ang mga pagpapatunayan, ngunit hindi limitado ang presidente, base of president, chief executive officer, general manager, maging ang director o partner. Ang Republic Act number 8188 ay nag-aayanda na wage rationalization law sa Pilipinas. Tinitiyak ang tamang pagtaas ng sahod at pagpapataw ng parusa sa mga employer na lumalabag. Ang mga parusa ay kinabilangan ng multa na 25,000 hanggang sa 10,000 at pagkukulong ng double bayad para sa mga gawang hindi nabayaran ng tamang sahod. Ang Regional Triple Wage Affordability Board, RTWPB, ang nagtatakda sa pagtaas ng sahod. Thank you and goodbye.